Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Pagbabawal sa mga pampasaherong jeep na pumasada sa EDSA Guadalupe tuloy na sa February 13. Planong pagtatayo ng pansamantalang LRT station sa North Avenue EDSA hindi sinang-ayunan ng Department of Transportation. Mga pulis na sangkot sa Jake Chu kidnap slay case, pinadalhan na ng sumon ng PNP Internal Affairs Service. Kasong simple neglect of duty ni Police Superintendent Rafael Dumlao, itinaas sa grave misconduct. AFP tiniyak na walang record ng pang-aabuso ang itatalagang tactical officer sa mandatory ROTC sa senior high school upang maiwasan na walang insidente ng hazing at katiwalian. Abogado ng Trump administration sumalang sa matinding oral argument sa U.S. Circuit Court of Appeals kaugnay ng kontrobersyal na travel ban policy. Court ruling ilalabas sa mga susunod na araw. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang dalawang nasugatan sa aksidente sa motorsiklo sa Cabanatuan City kaninang madaling araw. Ito ang balita ni Grace Toctolero. Nagdamon ng malaking hiwa sa kaliwang binti ang motorcycle rider na si Noli Villasanya habang nagkasugat naman sa kanang palad ang angkas nitong si Rolly Dries matapos mabangga ng kotse ang sinasakyan nilang motorsiklo sa barangay Magsaysay Norte, Cabanatuan City kaninang alauna ng madaling araw. Hindi naman nasaktan ang isa pang angkas ng motorsiklo na tumangging magpakilala sa media. Ayon sa nakakita sa pangyayari, bago mabangga ng kotse ang mga biktima ay natumba na sila sa kalsada. Umangon sila, magkasakay sila uli na tatlo. Tinatadyakan yung isa yung motor. Siya na parating ng kotse. Mabilis yata yung dating. Tumbok na tumbok. Mamalsik hanggang doon yung andito yung motor Tumalsik doon Matapos lapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang sugat ng dalawa, ay tumanggi na silang magpahatid sa ospital. Grace Toctolero, UNTV News and Rescue, Nueva Ecija. Tuloy na sa isang linggo ang pagbabawal sa mga pampasaherong jeep na dumaan sa bahagi ng EDSA Guadalupe sa layuning maibsan ng mabigat na trapiko sa EDSA. Ito ang balita ni Joanne Nano. Simula sa Lunes, February 13 ay hindi napapayagan ng Metropolitan Manila Development Authority na dumaan sa EDSA Guadalupe ang lahat ng mga pampasaherong jeep na patungong Pateros, C5 Market at Bonifacio Global City sa Taguig. Layo na naturang hakbang na maibsan ang mabigat na trapiko sa lugar at mapabilis ang oras ng biyahe ng mga motoristang dumaraan sa EDSA. Kanina ipinatawag ng MMDA at ng mga opisyal ng Barangay Guadalupe Nuevo ang ilang transport groups, tricycle operators, market vendors at mga negosyante na maaapektuhan ng traffic scheme. Tinalakay sa pulong ang mga panuntunan at polisiya na nakapaloob sa naturang regulasyon upang tiyakin na magiging maayos ang pagpapatupad ng bagong sistema. Kompleto na yung advisory natin doon na isasara na yung EDSA sa mga dumadaang pampasaherong jeep. Pero ang private vehicles, madadaanin naman doon para makabawas tayo ng traffic sa EDSA. Batay sa plano, ang lahat ng mga pampasaherong jeep sa may bahagi ng Magsaysay Street ay hindi na pahihintulutang lumabas ng EDSA. Sa halip, daraan ang mga ito sa P. Burgos Street at kakanan palabas ng P. Victor Street. Pabor naman ang mga transport groups sa patakarang ito, subalit nakiusap sa MMDA na dapat tiyaking maayos at maluwag ang mga alternatibong ruta na ilalaan para sa kanila. Kaugnay naman ito, mas paiigtingin naman ng MMDA ang kanilang mga clearing at anti-illegal parking operations sa lugar, lalo't maraming sidewalk vendor ang nakapwesto sa Guadalupe. Nasa higit 100 mga tauhan ng MMDA ang magtutulong-tulong upang maisaayos at maialis ang lahat ng mga nakasasagabal sa rutang daraanan ng mga jeep. Ang lahat ng mga lalabag sa kautosang ito ay mahaharap sa reklamong disregarding traffic signs na may multang 500 piso. Bagaman maliit na bahagi lamang ng kalsada ang masasakop ng bagong patakaran, kumpiyansa naman ang MMDA na malaki ang maitutulong nito upang mapaluwag ang trapiko sa EDSA. Kung pagpapasin mo, maliit na part lang kasi yun. Diba? Siguro mga 100 meters lang yun . Pero ang laki ng epekto noon doon sa
impeding the flow of traffic kasi once na may jeep na nakabalandra doon, kakapababa at puno sa baba, naapektuhan yung mainstream namin. So inaasahan namin na kahit papaano, yung area ng Guadalupe, mababawasan yung traffic congestion. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Makati City. Ang Department of Transportation sa plano ng Light Rail Manila Corporation na magtayo ng temporary station habang nakabinbin pa ang planong pagtatayo ng common station na magdudugtong sa LRT Line 1 at MRT Line 3. Ito ang balita ni Monokso. Hindi pansamantala kundi permanenteng solusyon ang kailangan upang makapagserbisyo ng maayos sa libo-libong MRT at LRT commuters ayon sa Department of Transportation. Ayon sa DOTR, tinututulan nila ang pagtatayo ng temporary LRT station dahil mas lalaki pa ang gasto sa proyekto kumpara kung hihintay na lang maitayo ang orihinal na planong common station. Without losing sight of our objective na yung amin po sana ideal solution is isang permanenteng solusyon. Permanent in the sense that doon na po talaga interconnected na yung LRT1, MRT3 and MRT7. Kung matutuloy ang temporary station, hindi pa rin ito ganap na makakatulong sa mga commuters dahil kailangan pa nila maglakad ng 400 to 600 meters mula sa MRT Line 3 bago makarating dito sa pagtatayuan ng temporary station sa harap ng SM City Annex. Depensa naman ng Light Rail Manila Corporation, hindi makakahadlang sa itatayong common station ang temporary station. Bagkus, makakatulong pa ito upang mapataas ang ridership ng LRT Line 1 ng 20 to 40,000 commuters. Paano lang may pupush ngayon yun kung hindi binibigyan ng budget, no? So, the best solution is a common station, no doubt, no? But when will it happen? In the meantime, if we're really concerned about public service, we can put up a station immediately. Because I'm concerned about ridership. Gayunman, hindi naman malinaw kung papayagan ng LRMC na makadaan ang mga tren ng MRT Line 3 sa naturang istasyon dahil mangangailangan pa nila ito ng mga upgrade gaya ng signaling system. Pinawi naman ni Singson ang pangamba ng mga kongresista na maipasa sa mga commuter ang gastos sa pagtatayo ng temporary station dahil kaya naman anyang mabawi ito sa dami ng mga sasakay. Ang naturang temporary station ay magkakahalaga ng 250 to 280 million pesos at kayang itayo sa loob ng 10 hanggang 12 buwan. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Bubuksan na sa mga motorista bukas ang 2 bagong lane sa Laguna Lake Highway na dati ay tinatawag na C6 Dyke Road. Ito ang balita ni Jenica Cruz. Simula bukas ay maaari ng daanan ng mga motorista ang Phase 1 ng Laguna Lake Highway o ang dating tinatawag na C6 Dyke Road. Ayon sa Department of Public Works and Highways, 2 bagong lane ang kanilang bubuksan mula na Pindan hanggang Manuel L. Quezon sa Taguig City. Mag-open kami ng traffic na 800 meters, yung cemented road 2 lanes as per request ng DP. Sa pamamagitan nito, inaasahang luluwag ang trapiko sa EDSA at C5. Mas magiging mabilis rin umano ang biyahe ng mga motorista mula Taytay Rizal hanggang sa Bikutan na tinatayang aabutin na lamang ng 30 minuto mula sa kasalukuyang 1 oras. Ayon sa DPWH, may kabuang 10.7 kilometers ang road project na ito na pinondohan ng mahigit 1 bilyong piso. Nakapaloob dito ang widening sa 2 tulay, pagpapatatag sa asphalt road, paglalagay ng 2-meter wide planting strips at 3-meter bike lane. Kapag nakumpleto, ito ang magiging kauna-unahang highway sa Metro Manila na may built-in na bike line. Pero pa mga seat piles yung malalalim dyan. Hindi lalagay lang to protect yung mga vehicles na may mahuhulog sa mga concreting. Para baka may mahulog, prevent ng mga disgrasya. Sa ngayon, mahigit 1 kilometro pa ng kalsada ang hindi natatapos sa proyekto na target makumpleto ngayong December 2017. Jenica Cruz, UNTV News and Rescue, Pasig City. Tiniyak na Department of Agriculture na hindi pa rin makapapasok ng maluwag sa bansa ang mga imported na bigas kahit aalisin na ang ipinatutupad na quantitative restriction sa Hunyo. Ito ang balita ni Ray Pelayo.
Pinangangabahan ng National Movement for Food Sovereignty at ng Integrated Rural Development Foundation ang magiging epekto sa industriya ng pagsasaka kung aalisin ng quantitative restriction sa katapusan ng Hunyo ngayong taon. Ang quantitative restriction ay paglilimita sa pagpasok ng imported na bigas sa bansa. Ang Pilipinas ay isa sa mga signatory ng kasunduan sa World Trade Organization o WTO noong 1995 na layuning mapaluwag ang pagpasok ng mga kalakal sa mga miyembrong bansa. Subalit nabigyan ng 10 taong special treatment ang Pilipinas para magkaroon ng quantitative restriction sa bigas na napalawig pa noong 2005, 2012 at 2014. Ayon sa grupo, posibleng agad bumagsak ng 3 piso kada kilo ang presyo ng palay na katumbas ng 18,000 pesos kada hektarya ang pagkalugi sa kita ng mga magsasaka. Siyempre, ang magsasaka mawawalang gana ng pagsasaka. Lalong babagsak ang produksyon. Gusto sana ng Department of Agriculture na mapalawig pa uli ng 2 taon ang QR, subalit ayon kay Secretary Manny Piñol, kailangan magawa ang request 2 taon bago ito ma-expire. Sa kabila nito, kumpiyansa si Piñol na hindi pa rin makapapasok sa bansa ang malalaking bulto ng imported rice dahil kailangan munang amyendahan ng tariff code. Even if officially the QR will end by June 30, there cannot be an unregulated entry of imported rice until such time the tariff code is ended. Sa ngayon ay bumubuo na ng mga programa ang DA upang maihanda ang mga magsasaka at mapababa ang gasto sa produksyon ng palay katulad ng panukalang pautang sa mga magsasaka at mangingisda. Kung papasa ito ay magkakaroon ng 100 bilyong pisong pondo para sa production loan kung saan maaaring makautang ang isang farmer ng hanggang 25,000 piso kada hektarya. Maaari itong magamit sa pagbili ng binhi, abono at iba pang kailangan para mapataas ang produksyon ng palay. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines na magiging maayos ang pagpapatupad ng Reserved Officers Training Corps o ROTC program sakali matuloy ang planong gawin na itong mandatory para sa mga senior high schools. Ito ang balita ni Brian De Paz. Hindi napapayagan ng Armed Forces of the Philippines na magkaroon ng hazing at mahaluan ng katiwalian ang Reserve Officers Training Corps o ROTC sakaling matuloy ang pagbabalik nito at gawing mandatory para sa grades 11 at 12 students. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Edgar Arevalo, titiyakin nilang mas mahigpit na maipatutupad ang anti-hazing law sa pagpili ng mga itatalagang tactical officers. Tactical officers in charge of ROTC training have to be no record of abuse or hazing. Additionally, the anti-hazing law will be strictly implemented. The DND and the AFP will make sure that the tactical officers assigned to the ROTC do not have records of corruption. Sisiguraduhin na nilang magiging maayos ang kanilang koordinasyon sa Department of Education at Technical Education and Skills Development Authority o TESDA para sa pagbalangkas ng Program of Instructions. Bibigyan diin sa bagong ROTC ang Humanitarian Assistance, Disaster Relief Operations at Civic Service Knowledge. Ayon kay Colonel Arevalo, asahan din na may surprise inspection upang masigurong ang kanilang ginagawa ay ayon sa batas. There will be unscheduled inspection and audits of ROTC, unity, grievance mechanism and hotlines for complaint will also be made available. Ang pondo para sa ROTC ay magmumula naman sa budget ng Department of National Defense, DepEd, CHED, TESDA at General Appropriations Act. Nagsimula ang ROTC sa bansa noong 1912 ngunit naging mandatory noong 1935 sa ilalim ng National Defense Act o Commonwealth Act No. 1 sa bisa ng Executive Order 27 ni dating Pangulong Manuel Quezon. Ngunit dahil sa mga naglabasang kontrobersya sa ROTC, taong 2002 nang gawin itong voluntary na lamang at tinawag na National Service Training Program. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Susunod sa ito ang balita. Mga
pulis na sangkot sa Jeek-Ju kidnap slay case, pinadalhan na ng summon ng PNP Internal Affairs Service. Kasong simple neglect of duty ni Police Superintendent Rafael Dumlao, itinaas sa grave misconduct. Libo-libong piraso ng pirated CD at DVD sinira ng OMB sa Bulacan. Isusulong ni House Speaker Pantaleon Alvarez ang party vote sa pagpapasa ng death penalty reimposition bill. Babala pa ng liderato ng Kamara, tatanggalan ng leadership post sa mga mambabatas na hindi susunod sa posisyon ng kanilang partido. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Nagpatawag ng caucus ngayong araw ang liderato ng mababang kapulungan ng Kongreso sa mga miyembro ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP maging sa mga kasapi ng Majority Coalition. Pangunahing tinalakay rito ang priority bills ng administrasyon kabilang na ang death penalty reimposition bill. Ayon kay House Speaker Pantaleon Alvarez, isusulong niya ang party vote sa pagpapasa ng panukala. I will just tell the members of PDP Laban dito sa House of Representatives that party stand yung restoration of the death penalty. Ang sino mang kapartidong may leadership post ngunit tutol sa kontrobersyal na panukalang batas ay posibleng tanggalin sa pwesto. Deputy Speakers na hindi sasama doon sa administration bill, papalitan po natin. Kasi required na Deputy Speaker ka and you don't agree with the leadership. Tutol naman ang opposition bloc sa panukala ni Congressman Alvarez. Pag pinilit mo yan, sa aking nakita sa mga nakaraan, magkakaroon ng long-range impact yan. I think kung hindi mo nga kaya talaga support and rally your group to support, tulungan si Speaker, then why are you in that position, di ba? Sa 292 members ng lower house, 97 rito ay miyembro ng ruling party, bukod pa ang mga nakipag-alyansang mga partido na bumubuo ngayon sa supermajority coalition. At upang maipasa sa plenaryo ang death penalty reimposition bill, kinakailangan ng mayoryang boto ng mga mambabatas. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Ipinatawag na ng Philippine National Police Internal Affairs Service o PNP-IAS ang 4 na pulis na sangkot sa pagdukot at pagpatay sa Korean businessman na si Jeek-Ju. Ito ang balita ni Lea Ilaga. Pinadalhan na ng SOMO ng PNP Internal Affairs Service sina Police Superintendent Rafael Dumlao, SPO3 Ricky Santa Isabel, SPO4 Roy Villegas at PO2 Christopher Baldovino na isinasangkot sa Jeek-Ju kidnap slay case. Ayon kay PNP-IAS Deputy Inspector General Police Director Leo Angelo Leoterio, kailangang mag-report sa kanila ang mga ito bago matapos ang linggo upang mapag-usapan ang isasagawang summary hearing. Gustong malinawan ng PNP-IAS mula sa 4 kung nais nilang gawing open hearing o magsusumiti na lamang sila ng position paper. Base sa batas, 90 days ang itinakda upang dinggin ang isang kaso sa pamamagitan ng open hearing. Subalit mapapabilis aniya ito ng 28 days kung makikipagtulungan lahat ng akusado. Subalit mas magiging mabilis ang proseso kung magsusumiti na lamang ang mga ito ng position paper. The summons have already been served last February 1 upon the instruction of the Inspector General, informing them about that they're being charged and they're being called for summary hearing for grave misconduct resulting from violations of the revised penal code ng murder, kidnapping, and extortion. Samantala, kinumpirma din ni Leoterio na itinaas na sa grave misconduct ang kaso ni Police Superintendent Rafael Dumlao sa IAS mula sa dating simple neglect of duty. Ito'y matapos aniyang maisumite ni SPO4 Roy Villegas ang kanyang affidavit na direktang nagdadawit kay Dumlao sa kaso. Because of that, meron ng direct link na establish. Hence, elevated na yung kanyang hindi na lang siya simple command responsibility as the supervisor of or the direct supervisor of SPO3 Santa Isabel, but now he is now deemed as a principal doon sa nangyaring krimen against
GEQ. Ipinaliwanag pa ng General na sa kasong simple neglect of duty, tanging suspension lamang ang parusa habang dismissal from the service naman ang posibleng kaharapin sa grave misconduct kung mapatutunayang guilty. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Nilinaw naman ng Philippine National Police o PNP na ang pagdedestino sa basilan ng mahigit sa 200 pulis ay hindi paraan ng parusa sa mga ito, kundi bahagi ng police deployment process. Ito ang balita ni Grace Cassie. Dinipensahan ng Philippine National Police ang desisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na ipatapon sa basilan ang mga pulis na may kinakaharap na kaso. Ayon kay PNP PIO Chief Police Senior Superintendent Junardo Carlos, hindi maituturing na parusa ang ginawa ng Pangulo sa mga ito. This is a regular thing sa amin. The transfer and reassignment of our personnel, given na yan sa trabaho. We are members of the Philippine National Police and not just a local police force. Posibleng kasama sa mga pulis na ipapadala sa basilan ay ang na-identify sa umano'y pagtatanim ng droga base sa CCTV footage na ipinakita sa Senado. Kabilang din dito ang mga pulis sa Laloma na sangkot sa nangyaring hulidap sa Mandaluyong EDSA. Sasagutin naman ng PNP ang pamasahe ng mga ito pauwi ng Maynila kung kailangan nilang dumalo sa pagdinig sa kanilang mga kaso. Binigyan din ng PNP na hindi na maaaring umapela pa ang mga pulis dahil buo na ang naging direktiba ng Pangulo. Para naman kay dating PNP Chief Senator Panfilo Lacson, walang mali sa pagdidisiplinang ginawa ng PNP sa kanilang mga pasaway na tauhan. Ang opinion ko, itong mga rogue cops, for the longest time, they're also shaming the PNP. So they deserve no less. No? Kung ipahiya rin sila, they should expect na dahil sa ginagawa nila, meron din kasukli yun, di ba? Samantala, ayon kay NCRPO Chief Oscar Albayaldes, na ngayon wala pang pulis na nagpahayag na magre-resign na lang kaysa ipadala sa basilan. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Naging panauhin ng Bureau of Customs o BOC sa kanilang ika-115 anibersaryo si Pangulong Rodrigo Duterte kung saan kinilala niya ang mga nagawa ng kawanihan sa mga nakalipas na buwan. Mula sa Maynila, ito ang balita ni Aiko Miguel live. Aiko, anong mensahe ni Pangulo sa BOC? Magandang gabi, Atty. Reg. Kasama nga rin sa dumalo kanina sa programa ng Bureau of Customs sa pagdiriwang ng kanilang ika-115 founding anniversary, si Finance Secretary Carlos Dominguez at nagbigay ng kanyang mensahe bago ang Pangulong Rodrigo Duterte. Kanina naman, Atty. Reg, ay pinasalamatan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang BOC dahil sa accomplishments ito sa 7 buwang panunungkulan ng bagong administrasyon. Sa mensahe ng Pangulo sa pagdiriwang ng ika-115 founding anniversary ng BOC, sinabi nito na isang malaking bagay na nahigitan noong November 2016 ang collection target noong November 2014. Isaan niya itong magandang senyales sa ahensya na susunod ang tema na transformational change. Hinihikayat din ng Pangulong Duterte ang mga nasa ahensya na humanap pa ng paraan upang mapaunlad ang kanilang operasyon laban sa illicit trade at border control upang patuloy na maabot ang revenue at collection target ngayong 2017. Ayon pa sa Pangulo, ang hakbang ng ahensya upang masugpo ang korupsyon at malabanan ang smuggling ay maaaring makabangga sa kanilang mga kasama sa trabaho, ngunit hindi ito dapat dahilan upang mapigilan sila, lalo na't ito ay upang maitama at mapanagot ang mga tiwali sa Bureau of Customs. Iprinisenta naman kanina ni Deputy Commissioner Edward James Dibuco ang accomplishments ng ahensya at kabilang na dito ang anti-illegal drug campaign, kung saan sa loob ng 7 buwan ay nakakumpiska ang Bureau of Customs ng tinatayang 1.266 billion pesos na halaga ng iba't ibang droga, gaya ng cocaine na nakuha sa iba't ibang port areas sa bansa. Ang pag-i-install ng CCTVs na maaaring mabisita ng publiko sa isang website dahil naka-livestream ito. Sa mensahe naman ni Bureau of Customs Commissioner Nicanor Feldon, bahagi ng programa ng ahensya ngayong taon ang pagre-restructure ng buong ahensya, ang pag-hire at promotion ng mga tapat na empleyado na nasa 1,426 personnel na may 30 taon nang nagsisilbi sa Bureau of Customs, ngunit wala pang nakakamtang promotion.
Attorney Red, sa pagtatapos nga ng talumpati ng Pangulo, sinabi nito na ipagpatuloy lamang ng ahensya ang paglilinis upang tuluyan ng mawala ang isyu ng korupsyon sa loob ng Bureau of Customs. Nagbitaw din ito ng salita na tataasan niya ang sweldo o sahod ng mga empleyado ng Bureau of Customs kapag sila ay nakiisa sa paglaban sa korupsyon sa loob ng ahensyang isa sa mga itinuturing na most corrupt agencies sa bansa. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Attorney Reg. Maraming salamat, Aiko Miguel. Nag-uulit ng live mula sa Maynila. Naniniwala si AFP Chief of Staff General Eduardo Año na walang legal na hadlang sa utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na arestuhin ang peace consultants ng National Democratic Front. Aniya, maituturi ng kanselado o wala ng bisa ang piyansang ibinigay ng peace consultants matapos suspendihin ng Pangulo ang usapang pangkapayapaan sa rebeldeng komunista. Kahapon, naglabas na ng lookout bulletin order ang Department of Justice at pinababantayan sa Bureau of Immigration ang posibleng pag-alis ng bansa ng 20 peace consultants. Dati namang iginiit ng legal consultant ng NDF Peace Panel na si Attorney Edre Olalia na ang korte lamang ang maaaring magsabi kung pwedeng arestuhin ang mga consultant ng NDF. If the talks will fail, then they have a 30 days grace period to go back to the mountains or to go in hiding. But for those who are jailed and given temporary bail, it follows that their bail are already invalid or cancelled. So the order is for us to arrest these and their personalities who were released on bail. Umaasa naman ang Armed Forces of the Philippines at ilang eksperto na matutugunan ng pamahalaan ng mga problema sa rebeldeng grupo kahit sinuspindi na ng Pangulong Duterte ang usaping pangkapayapaan. Ito ang balita ni Brian De Paz. Kumpiyansa ang ilang eksperto sa politika sa bansa na kaya pa ring resolbahin ng pamahalaan ang insurgency problem sa bansa. Ayon kay Professor Clarita Carlos, may mga nabuo ng plano at programa sa mga nakalipas na administrasyon kaya madali na kung tutuusin ang paglutas dito. Alisin mo yung kausa kung bakit sila nagre-rebelde. Kasi pag inalis mo yung kausa na yun, and the government really should exert genuine and tremendous effort to do this. And it's big work. And I'm glad there is now a roadmap. It really is important to have a strategic program, okay, a strategic focus on your national security and even your defense, okay? Because if not, you can get lost in the woodwork. Ayon naman sa Armed Forces of the Philippines, kung matutugunan ng pamahalaan ang mga pangunahing pangangailangan ng mga rebelde, ay posibleng mahikayat ang mga ito na sumuko at magbalik loob. Kapag na-deliver natin yon, mawawalan na sila ng issue na bobombahin laban sa atin. Give the people what they do. At you don't need the armed forces now and even the police pagka mayapa ang lugar. Habang wala namang nabubuong kasunduan sa ngayon sa pagitan ng New People's Army at Government Panel, magpapatuloy ang focused military operations laban sa rebelding grupo. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Quezon City. 9,000 mga residenteng nasunugan kagabi sa Barangay 20 Parola Compound ang naghihintay pa ng lugar kung saan sila ililipat. Samantala, naghahakot na rin ang karamihan sa kanila ng mga gamit na pwede pang maisalba matapos maabo ang kanilang mga bahay. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Hindi pa rin naililikas sa evacuation area ang ilan pang residenteng nasunugan sa Barangay 20 Parola Compound, Tondo, Manila kagabi. Bagaman may tinatayang 400 residente na ang nadala sa Delpan Covered Court, marami pa sa kanila ang walang masilungan. Ayon sa kapitan ng barangay na si Bong Parse, inaayos pa niya ang paglilipatan ng nasa 9,000 evacuees. Kaya ang tanging magagawaan nila sa ngayon ay i-account ang mga natitirang residente upang makapaghanap ng pagdadalhang lugar sa kanila. Para makuha namin yung total na bilang ng apektadong pamilya. Katulong po dito yung DSWD. Kumukuha po sila ng record, binibigyan po namin ng family card para kung meron po dumating na tulong, meron po kami record, doon po namin ilalagay.
Samantala, hindi na rin halos madaanan ang kalye papasok ng MICT dahil sa mga nakahilerang gamit ng mga nasunugan. At hanggang ngayon ay may ilan pa ring residente na pilit naghahanap ng mga pakikinabangang gamit. Tinatayang nasa 10,000 pamilya ang naapektuhan ng sunog kagabi na umabot sa Task Force Delta. Batay sa salaysay ng mga residente, nahirapang makapasok ang mga bumbero upang maapula ang apoy kaya mabilis itong kumalat. Yung bumbero hindi makadaan dahil nakasabagal mga truck dito sa MICT. Ngayon, hindi makapasok agad ng truck, kaya lumaki yung apoy. Siyempre, dahil malaki na, hindi na kaya ng bumbero, mas kumalat na. Yung mga bumbero hindi makapasok kasi may mga truck nga. Kasalukuyan pang inaalam ng mga otoridad ang kabuuang halaga ng pinsala sa nangyaring sunog. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Tinambangan ng riding in tandem criminals ang isang tricycle driver sa North Caloocan kagabi na sinasabing supplier umano ng droga sa mga barker at jeepney driver sa lugar. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Patay na ng matagpuan ang isang tricycle driver matapos tambangan ng riding in tandem criminals sa bagong silang Phase 5 sa Barangay 176 sa Caloocan City pasado alas 8 kagabi. Nagtamo ng mga tama ng bala sa ulo at katawan ang biktima si Errol Pedelos o mas kilala sa lugar bilang alias Pupong. Ayon sa initial investigation natin, nagta-tricycle ito si Errol tapos biglang may yung riding in tandem na biglang namaril na lang. Isa naman sa tinitingnan na anggulo sa krimen ang umano'y pagkakasangkot nito sa operasyon ng iligal na droga, lalo na't nasa drug watch list ng barangay ang biktima. Isa daw po itong nagtutulak ng shabu. Ginagamit niya po yung tricycle niya, nag-distribute doon sa mga jeepney drivers, tricycle drivers, yun po ang kanyang mga parokyano. Napag-alaman ding sumuko na dati ang biktima subalit nagpatuloy pa rin sa iligal na gawain. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Samantalang mahigit sa 10,000 nasamsam na pirated CD at DVD ang winasak ng Optical Media Board sa Bulacan. Ito ang balita ni Nestor Torres. Sako-sakong CD at DVD na naglalaman ng kinopyang mga pelikula at programa sa telebisyon ang sinira ng Optical Media Board sa May Kawayan National High School kahapon. Ayon sa OMB, ilan lamang ito sa mga nakumpiska nila sa mga operasyon ngayong taon sa mga bangketa at palengke sa Metro Manila at kalapit na probinsya. Ang halaga na nakumpiska namin pirated materials ay humigit sa 1 bilyong piso noong 2016. At itong nakaraang Enero ay halos sa 100 milyon na ang huli namin for 2017. Kaya doon nyo makikita kung gaano iting ang aming operasyon. Muli ring nagbabala ang OMB na naharap sa kaso ang mga mahuhuling nagtitinda ng pirated videos kasabay ng panawagan sa publiko na agad isuflong ang mga lumalabag sa batas kontra piracy. It may not be legally punishable, pero it is morally wrong for them na tangkilikin yun. Nagiging accessory pa doon sa ginagawang krimen. Mangyari na po namang na ipagbigay namin agad sa aming tanggapan, ay kinakalaan namin talaga ng mga volunteers sa tutulong sa amin para magmanman. Iminungkahi rin ng OMB sa National Film Archive ng bansa na kumuha ng kopya ang mga mag-aaral kung may takdang aralin hinggil sa sining at pelikulang Pilipino. Para wala tayong magiging problema sa accessibility, pati na rin sa bayad. Lalo-lalo na po ito gagamitin for scholarly purpose. Dapat wala natin. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. At karing kay katamong balitang promdi. Imbestiga na ning AFP Northern Luzon Command ing milyaring silab king meto nga kampo ning militar king Tarlac na bengi. Ining balita ng Brian Lacanlale. Dinapat nung investigasyon ding otoridad king posibleng sangkanan ning silab king lumang kutada ring Sondalos king Camp General Serviliano Aquino king San Miguel Tarlac pasado alas 10 na bengi. Agpangkaring residente meto nga masikan na akbunging karelang dindam ibat king kampo bayo ya megumpisa ing silab. Barang bagsakan ng di alam ng klaseng putok yun.
bigla kong narinig yung sumama sa yero ko. Pepayalyan maning AFP Northern Luzon Command ding balita kinalat king social media dapat ra ding NPA at ding terorista ing akbong. We cannot speculate dito sa sinasabi nilang terrorist attacks. No? Wala pa tayong evidence to prove that this was a terrorist attack. Alas 11:30 inyang lubos sa mepat daing api. Ala namang may balita amen na sakit o mete king silab. Brian Lacanlale, UNTV News and Rescue, Tarlac. Aduang batalyon ning sundalo ding kinalat da king Zamboanga City bang magbante laban king karahasan ining report ng Dante Amento. Yan deploy aura na syudad di Zamboanga L2 Batalyon Soldao para bisya con el syudad na maskin ko sa Aminasa desde na mag-aarmaw grupo igual el Abu Sayyaf. Acuerdo este na direktiba del Presidente Rodrigo Duterte hace más fuerte el seguridad na syudad, especialmente costal el locación de este, Italia na cercanos probinsya di Basilan, Sulu, Itawi-Tawi, conocido territorio de ASG. ASG, sila ay nag-pledge din ng support sa ISIS noon. Kaya itong mga grupo na ito ay wala talagang, hindi natin pwedeng pagbigyan ng pagkakataon na makagawa ng kanilang gustong gawin na masasama. Dahil the moment na may pagkakataon ay marami ang kabataan na posibleng maingganyo o ma-recruit. Kada dia taas aerial reconnaissance el Philippine Air Force na Zamboanga para puede mira con el posible movimiento del mga mal elemento. Del lunes pasado ya conveni con un meeting el Regional Peace and Order Council y centro del discusión el seguridad que primeramente na mga asunto ta enfrenta el Zamboanga Peninsula. Mientras tanto, alegre el gobierno local del ciudad de Zamboanga que no haya sucede bombing y kidnapping na ciudad del 2016. Dante Amento, UNE TV Noticias y Rescate, Ciudad de Zamboanga. May giting siya madinalang temporary learning spaces ingitalakada karing eskwela king Bicol as sinalantanan ning bagyong Nina. Ining balita ng Hazel Rivero. Na sa masunod na semana kang Department of Education ang pagpapagibo kang Temporary Learning Spaces o TLS sa mga eskwelahan sa Bicol na nadistrosong grabe kang bagyong Nina. Lampas sa 58 milyones pesos ang itinagamang pondo para digdig ang Department of Education, mantang lampas sa 12 milyones pesos man ang budget para sa gigibuho na clean-up drive sa mga naraot na eskwelahan. Ang kada Temporary Learning Spaces nagkakantidad ki 60 mil pesos na ititindog sa 4,000 eskwelahan sa Bicol na naraot kang bagyong Nina. Kulang pa rin yung 973 units of temporary learning spaces. We need another 2,000 plus. Dahil mga about 4,500 yung mga nasirang classrooms namin. Piglalaoma na matatapos ang pagtitindog kang temporary learning spaces ngunyan na bulan. Mientras tanto, ini ang magsisilbing adalan ka mga estudyante, mantang dai pa napapakaray ang sa indang mga eskwelahan. Nagpapasalamat man ang mga maestra asin estudyante sa itatao na ayuda kang Department of Education. Meron naman kaming tulong na makakuha sa DepEd kaya ng TLS, tapos yung clean up funds na gagamitin para sa school na. Hazel Rivero, UNTV News and Rescue, Legazpi City. Yan yung kekatamong balita, iba't king miyayaliwang lugar king kekatamong bansa. Ako'y Frima Salonga Gloria, Maya Pabeng. $2,634 na araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na inaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Abogado ng Trump administration sumalang sa matinding oral argument sa U.S. Circuit Court of Appeals kaugnay ng kontrobersyal na travel ban policy. Court ruling ilalabas sa mga susunod na araw.
seguridad at traffic management plan para sa International Hot Air Balloon sa Clark, Pampanga. Inilatag na ng PNP at Public Safety ng CDC. Kinumpirma ng isang rebel returnee na nagre-recruit ng mga menor de edad ang New People's Army upang mapabilang sa kanilang armadong pakikibaka. Ito ang balita ni Victor Cosare. 7 buwang naging miyembro ng New People's Army ang 31 anyos na si Ka Juni, isang lumad na nakatira sa Davao Oriental. Nagpasya siyang umalis sa grupo at sumuko sa pamahalaan dahil natuklasan niyang hindi totoo ang mga ipinangako ng NPA. Hindi na ako kaya dito sa bukid. Sige, lakaw na kada mamrog kulang-kulang may kuan dito supply na. So may mga livelihood assistance na ibigay sa kanya yung gobyerno. Ipa-process pa namin yan. 2 beses nang nasabak sa engkwentro si Ka Juni bilang kasapi ng Front 15 ng New People's Army na nag-ooperate sa Davao Oriental at Caraga Region. Kasama din sana siya sa grupo ng NPA na nakasagupa ng mga sundalo sa Manay, Davao Oriental noong February 1, subalit sumuko na siya sa pamahalaan. Sa tala ng 10th Infantry Division, 7 rebelding NPA na ang sumuko sa Davao Region mula nang itigil ang usapang pangkapayapaan sa Communist Party of the Philippines. At batay sa nakuhang impormasyon mula sa mga ito, nasa 1,000 ang bagong miyembro ngayon ng NPA matapos umanong samantalahin ang 6 na buwang peace talks ng pamahalaan at CPP. Kinumpirma naman ni Ka Juni na kabilang sa mga nire-recruit ng NPA ay mga menor de edad upang sumama sa kanilang armadong pakikipagbaka. Nasa may 15, may 16, napoy ko itong 12, pero murag masakit ang puntong bata. So mga nang dapat nga dili yung tatoy ko yung. Hinihikayat naman ito ang mga dati niyang kasamahan na kumalas na rin at magbalik loob sa pamahalaan. Diri ang tinuod nga gobyerno, wala diha. Sugod sa paggawas na ko, murag na nakakita na ko ka kanang kuan, hayag. Ay dito sa bukid kay pirmi man tong ngit-ngit nga nakawanan. Samantala, patuloy namang nagsasagawa ng operasyon ng militar sa Davao Region laban sa NPA matapos bawiin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang idiniklarang unilateral ceasefire. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. And for the news abroad, a government lawyer defending President Donald Trump's temporary entry ban on people from 7 Muslim-majority countries comes under intense scrutiny from a U.S. federal appeals court that questioned whether it unfairly targeted people over their religion. Christy Rosacia reports. A government lawyer defending President Donald Trump's temporary entry ban on people from 7 Muslim-majority countries came under intense scrutiny on Tuesday from a U.S. federal appeals court. The 3-judge 9th U.S. Circuit Court of Appeals panel asked the Trump administration's lawyer tough questions about whether the administration had provided any evidence that people from the 7 countries were a danger. August Blanche, special counsel for the U.S. Justice Department, told the appellate panel that Congress has expressly authorized the president to suspend entry of categories of aliens. He said both Congress and the previous administration of Democrat Barack Obama had determined that those 7 countries pose the greatest risk of terrorism and had in the past put stricter visa requirements on them. I'm not sure I'm convincing the court, so I want to make one really key point with regard to the injunction, and that is that it is overbroad and should be immediately stayed to the extent it is overbroad, even if the court thinks some applications of the order are problematic. Noah Purcell, Solicitor General for the state of Washington, began his argument urging the court to serve as a check on executive abuses. George Richard Clifton, a George W. Bush appointee, pushed for evidence that the ban discriminated against Muslims and said he was hearing more allegations than evidence. The Ninth Circuit said at the end of the session that it would issue a ruling as soon as possible. Earlier on Tuesday, the court said it would likely rule this week but would not issue a same-day ruling. Earlier on Tuesday, the court said it would likely rule this week but would not issue a same-day ruling.
The matter is ultimately likely to go to the U.S. Supreme Court. Crystal Sasia, UNTV News and Rescue, USA. Still in the U.S., residents in New Orleans were shaken after a tornado tears through their neighborhood, destroying properties and causing multiple injuries. Ruth De Mesa has a full story. A tornado tore through New Orleans and surrounding parts of Louisiana on Tuesday, injuring at least 24 people and causing severe damage to homes and businesses. The storm hit New Orleans in the early afternoon. New Orleans Mayor Mitch Landrieu said numerous buildings and homes were reported destroyed in the city and in suburban areas of Baton Rouge. Well, as you can see, we have suffered a terrible blow in the city of New Orleans today. Thank God we don't have any reports of any deaths. The storm roaring across highways and streets, tearing down trees, power lines, and homes. So fast, yep. Her number but windows popping. Nearly 50,000 customers were without power in Louisiana, with more than 10,000 of them located in New Orleans, according to an Energy New Orleans spokeswoman. The National Weather Service cautioned residents to remain sheltered to avoid flying debris and tornado-damaged areas. Ruth De Mesa, UNTV News and Rescue, Florida, USA. Meanwhile, Brazil sends troops to its southeastern state torn by looting and violence due to police strike. Leo Santos details this report. O presidente do Brasil, Michel Temer, na segunda-feira, enviou 200 tropas para o sudeste do estado do Espírito Santo, onde uma greve da polícia em dias recentes desencadeou uma onda de violência, incluído o que já se acredita haver dezenas de assassinatos. Cerca de 75 pessoas morreram no Espírito Santo, um pequeno estado costeiro ao norte do Rio de Janeiro, desde sexta-feira, depois que a polícia parou de trabalhar por causa do protesto. Escolas estão fechadas, como clínicas de saúde pública e outros escritórios locais. Residentes estão frustrados e com medo pela falta de segurança. Todo mundo tem família em casa, todo mundo também está com medo dessa violência e a gente quer ir para casa. O número de mortos é muito elevado para um curto período, mas um porta-voz da Segurança do Estado disse que o governo não foi capaz de fazer uma contagem oficial. Os oficiais do Estado, que argumentam que eles não têm recursos para aumentar os salários, já substituíram o comandante da polícia e dizem que não vão retomar as negociações com os oficiais até que eles voltem ao trabalho. Temer despachou o ministro da Defesa, Raul Jugaman, para o Espírito Santo, de onde ele voltou para restaurar a ordem. Seremos inflexíveis e determinados em restaurar a normalidade, a ordem, a paz e a tranquilidade aqui em Vitória e aonde for necessário. Vários outros estados brasileiros estão agarrados com uma crise financeira. No Rio de Janeiro, o governo estadual tem se esforçado para pagar as despesas, incluindo os salários de policiais, professores, médicos e suprimentos básicos para colégios e hospitais. Léo Santos, UNTV Notícias e Resgate, Brasil. And those are the stories making headlines from around the world. I'm Darlene Basingan. Good evening. Inilatag na ng Pampanga Police ang ipatutupad na traffic at security measures para sa idaraos na 21st International Hot Air Balloon Festival sa Clark Freeport Zone ang bukas. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Naka-full alert na ang Pampanga Provincial Police para sa 21st Hot Air Balloon Festival na magsisimula bukas. Inilatag na rin nila ang mga ipatutupad na security plan lalo't inaasahan ng pagdagsa ng maraming turista upang saksihan ang paglipad ng makukulay na hot air balloons. Partikular nilang pinaghahandaan ay ang posibilidad ng paghahasik ng karahasan ng lawless elements. Meron po tayong mga contingency planning na ginawa in case na may mga ganyan pong senaryo upang ma-prevent po natin yung mga ganyang pangyayari. Mahigit sa 300 pulis ang ipakakalat nila sa mismong ground ng hot air balloon stations, habang 240 naman ang nakadeploy sa labas ng Clark Freeport Zone. Sa traffic management naman, nasa 275 na tauhan ang itatalaga ng Clark Development Corporation. Papel namin dito is to be able to provide a good traffic flow, saka
yung General Peace and Order, and then public safety. Samantala, nagpauna naman ang Department of Tourism na posibleng kakaunti lang ang makikitang hot air balloon ngayon kumpara noong 2016. Meron tayong 12 balloons this year. Local po yun. As compared to the other years na nagkakaroon tayo ng 25, 28, up to 30 balloons. 4 sa mga kalahok ay mula sa Pilipinas at 8 naman ang manggagaling sa ibang bansa. Tumanggi naman ng DOT na idetalya ang dahilan ng kakaunting bilangan ng participants sa Hot Air Balloon Fiesta ngayong 2017. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Pampanga. Halos 5,000 mga mahihirap nating kababayan sa 3 bayan sa Bicol Region ang natulungan sa libreng medical mission ng UNCV, Members Church of God International at Bagong Henerasyon Party List. Ito ang balita ni Alan Manansala. Ang mga lalawigan ng Catanduanes at Albay ay kabilang sa mga pinakalubhang naapektuhan ng Bagyong Nina noong Disyembre noong nakaraang taon. Nasa 200,000 pamilya ang nawala ng tirahan dahil sa hagupit ng bagyo. Hindi lamang ang pangkabuhayan ng mga ito ang naapektuhan, kundi maging ang kanilang mga kalusugan. Kaya naman ang matanggap ang liham mula sa ilang mga lokal na opisyal na humihingi ng karagdagang ayuda, hindi nagdalawang isip ang UNTV at agad na nagpadala ng tulong sa mga kababayan nating Bicolano. Katuwang ang Members Church of God International at ang Bagong Henerasyon Party List na ilan sa mga partner in public service ng himpilan, nagsagawa ng malawakang medical mission sa 2 bayan ng Catanduanes at isa sa bayan ng Albay. Ako po ay nagagalak sapagkat sa loob po ng ilang araw, kagad po tayong tinugon at nagpadala po sila dito ng mga kinatawan upang bisitahin po yung ating lugar. Actually, nagulat po ako kasi pagkapadala ko ng request, the same day mayroon po kaagad na response, positive response, at I am not, hindi ko inaasahan na ganun karaming doktor ang darating. Grabe po ang pasalamat po ng mga Pulangueños as a whole and of course ng LGU Pulangi dahil po napagbigyan po ang request ng bayan ng Pulangi para umabot sa halos 5,000 kababayan nating Bicolano ang napaglingkuran sa libreng medical adult, pediatric at optical consultation, dental extraction at laboratory tests. Bukod pa rito, ang mga nabigyan ng mga gamot para sa kanilang mga karamdaman at nagpagupit ng libre. Lubos naman ang pasasalamat ng ating mga mahihirap na kababayan sa ilang lugar sa Bicol Region na natulungan sa halos 3 araw na public service. Nagpapasalamat din ako dahil maganda ang ginawa ng mga tao dito na tatabang sa gamot. Di ba, ganyan bagay, walang ibibili, mapunta dito. Ako minsan di ko naman yung expression ko sa tuwa ko na ganito, lalong-lalo na sa ang dating Dan Foundation na walang sawang pagtulong sa amin despite na napakalayo namin, Islang Catanduanes. Malaking tulong po na kung saan po na kami po ay nanandaanan pa lang ng Typhoon Nina na kumbaga ang mga moral po ng aming mga kababayan. Samantala, maliban sa libreng medical mission, nagkaloob din ang UNTV, MCGI at ang Bagong Henerasyon Party List ng mga relief goods sa isang barangay sa Birac, Catanduanes bilang tugon sa kahilingan ng mga lokal na opisyal sa lugar. Ang gawaing ito ay natutunan natin, iminulat sa atin ni Brother Eli at ni Kuya Daniel na every time na tayo may chance na makagawa ng mabuti sa kapwa, lalo na doon sa mga nangangailangan kagaya nito na talaga namang medyo kapos sa kanilang kabuhayan, isang bagay na ikinagagalak ng ating pusong marating sila nang walang anumang kapalit. Alan Manansala para sa Serbisyong Kasangbahay. At yan ang ating balita sa Entertainment Public Service ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg, Angela, and Monica. Maraming salamat, Talia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Pareho kayo ng suot na Talia. Nga eh. Magkapatid talaga kami yan. Aming inalahan ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.